Hallelujah, Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Panginoon. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon pong araw na ito, November 1, ay napaka-espesyal sapagkat ipinagdiriwang ng buong simbahang Katolika saan man sa mundo ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, kilala man o hindi kilala. Kapag sinabi po nating mga banal, sila yung mga tumupad sa kalooban ng Diyos. Sa kanilang buhay ay ipinamalas nila ang ibayong pag-ibig, pag-asa at pananampalataya
habang sila'y nabubuhay sa mundong ito. Sila po ay naging mga saksi ni Jesus Nazareno sa kanilang buhay dito sa lupa. Kaya naman masasabi po nating sila ay nabuhay sa kabanalan at kababaang loob. Ang ilan sa ating mga banal o itinuturing na mga santo, minsan ding naging makasalanan, ngunit silang lahat nagsisi sa kanilang mga pagkakamali at nagbalik loob sa Diyos. Tulad na lang ni San Agustin ng Hippo, alam po ninyo, sa kaniyang lumang buhay, siya ay punong-puno ng ambisyon at kalayawan sa buhay. Napabilang siya sa mga taong hindi maganda ang impluensya, nakisama sa mga babae hanggang magkaroon ng pagbabago ang kaniyang buhay sa tulong ng panalangin ng kaniyang ina na si Santa Monica. Sabi nga ng isang sikat na quotation, "The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past and every sinner has a future." Kaya naman, ang damit at may hawak na mga palaspas, sabay sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Nangangahulugan po na ang mga banal o santo ay napagtagumpayan ang korona ng kaluwalhatian matapos ang kanilang mabuting pamumuhay sa daigdig at sila'y sumasamba sa paanan ng trono ng kordero ng Diyos na si Jesus Nazareno. At kung may salita mang nangingibabaw ngayon sa ating ebanghelyo, ito po ang salitang mapalad. Ang mga banal, ang mga santo, nararapat lamang na tawaging mapalad sapagkat sa ating buhay ay wala na tayong ibang mahihiling pa kung hindi ang makapasok sa kalangitan o kaharian ng ating Panginoon. At sa araw na ito, ang hamon po sa bawat isa sa atin, magsumika po tayo ng husto upang tayong lahat makarating sa langit. Sinabi nga po sa ikalawang pagbasa, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. Tiyak yan. Yan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunpaman, alam natin sa pagparitong muli ni Jesus Nazareno, tayo ay matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kabanalan. At si Jesus Nazareno ay ang kabanal-banalang anak ng Diyos Ama. Mahalaga din pong maipaalala natin sa ating mga sarili na hindi natin sinasamba ang mga santo o ang mga banal. Ang kanilang buhay po ay ginagawa nating inspirasyon, gabay at tanglaw habang tayo ay nabubuhay at naglalakbay dito sa lupa patungo sa kaharian ng Diyos.
Kaya't sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, naway panibaguhin din natin ang ating mga sarili tungo sa kabutihan at tunay na kabanalan. Naway balang araw, magkita-kita tayong lahat sa luklukan ng mga banal, ang langit sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.